Hi class, panibago na namang equation of a circle. Yan. So, standard form ulit, x minus h squared plus y minus k squared equals to r squared. General form yan, naka-equal to 0, where a and b, syempre, dark circle yan, equal. So, ito, paano ngayon to? Determine an equation of a circle that satisfies the center. So, underline given. Center at 2, 3. And tangent to the line, 5x plus 6y equals 14. Sir, ano ba yung tangent line? So, kung meron tayong circle dito, not drawn on scale, ito yung center niyan, at meron dito tayong tangent line. So, tangent line, siyempre, line siya. Yan, pangit. Ulitin ko ulit. Tangent line siya that touches the circle at one point. And yung touch na yun, na one point, is called the point of tangency. So, paano yan? Meron tayong center, pero wala tayong radius. So, kailangan natin hanapin yung distance from eto point to this line. Yan, para makuha natin yung radius. Diba? Ito yung radius, yung R. So, paano yan? So, gagamit tayo ng formula. Ito yung formula ng distance from point to line. Yan. Distance from point to line. Ito yung formula. Wait lang. Ito muna yan. So, ito yung point. Ito yung center natin. Yan. X sub 1, Y sub 1. Ito yan. X sub 1, Y sub 1. Then, ito yung equation natin. Kailangan yung equation natin ng tangent naka-general form. So, ito, kailangan ko i-transform sa general form. So, si 14, transpose sa kabila. So, magiging 5x plus 6y minus 14 equals 0. Yan. So, si A, si 5, si B, si 6, si C is negative 14. Then, ito yung formula. So, formula, D, yung distance from point to line, is equal to the absolute value ng A, yung 5, x sub 1, yun yung sa center, plus B, y sub 1, plus C over square root ng A square plus B square. Then yung D, pwede natin palitan yan as R. Kasi ang distance ito is R, diba? Yung radius. So, substitute natin. Dito ko lalagay sa taas. So, R equals absolute value. So, ano ba yung A natin? Ito. 5. Yan. 5 yan, ha? 5. So, 5. Yung x sub 1 natin, 2. So, times 2. Plus B. Yung B natin, 6. Yung Y naman natin is 3. Yan. Plus C. Yung C natin is negative 14. So, plus negative 14. Wait lang. Diyan ka muna bilog. Yan. Yan. Tapos over square root ng A square. So, yung A natin is 5. So, 5 square plus B square. Yung B square natin is 6 square. Simplify natin. Sir, ba't naka-absolute value yan? Naka-absolute value yan kasi nga ang radius is distance. So, dapat positive yan. So, simplify ko muna yung nasa loob ng absolute value. So, 5 times 2 is 10. 6 times 3 is 18. Positive times negative is negative 14. Over, simplify ko ilalim. Wait, masyadong malayo. Yan, simplify ko ilalim. Square root of 5 square is 25 plus 6 square is 36. Yan, simplify natin. So, absolute value ng 10 plus 18 is 28 minus 14 is 14 over square root of 25 plus 36 is 61. Yan, so dito ko lalagay sa taas. So, R equals absolute value ng 14 is 14 pa rin, positive, over square root ng 61. Ito na ngayon yung radius. Radius muna. Yan. Hindi ko na i-rationalize kasi ang hinahanap naman is equation ng circle. Yan. Pero kung hinahanap radius, i-rationalize nyo. Doon tayo sa equation. So, paano ba yun? Meron tayong center, meron na tayong radius. So, lagyan natin sa center radius form. So, x minus h square plus y minus k square equals r square. Wait lang, umove ko lang yung ano natin, bansulat. O i-move ka, move. Yan. Yan. Yan, naka-move on na siya. Yan. Tapos, substitute natin. So, ito yung h, k. Yan yung center natin. So, x minus yung h, 2 square plus y minus k is 3 square equals yung r square. So, yung r, 14 over square root na 61. Hindi ko na siya ni-rationalize kasi i-square mo lang din siya eh. Masi-simplify din kasi yan. So, simplify ko yung radius, x minus 2 square plus y minus 3 square equals, so ito, 14 square. Alam ba yung meaning ng 14 square? Sabihin nun,
14 times 14. So 14 times 14 is 196 over square root of 61 square is 61. So ito na yung equation natin ng circle. Yan na yan. Balik ko si Ana, balik ko yung um, pang sulat ko. Sir, paano sir, kunyari, ibalik ulit doon. Sir, paano kunyari, sir, tinanong sa amin ng teacher namin, ano yung radius? So, ang radius is 14 over square root of 61, di ba? Paano kunyari, gusto ng teacher namin i-rationalize? So, para ma-rationalize yan, i-multiply nyo, di ba, single radical lang yan. I-multiply nyo yan by square root of 61 over square root of 61. So, magiging ano yan? 14 square root of 61. Then ito, square root of 61 times square root of 61 is square root of 61 square or simply 61. Kung gusto nyo i-rationalize. Actually, ito, pwede mo rin ilagay ito dito. Kaso pag in-square mo yan, babalik pa rin yan sa 196 over 61. Yan, ganyan yan. So, ito na yung equation natin ng circle in a standard form. Yung general, explain nyo na lang, kayo na lang. Okay, next, burahin ko to para sa next example. Balik. Yan, next example. Yan. So, ganun ulit. Find the equation of a circle that satisfies the center. Ayan, center niya, negative 4, negative 5 sa third quadrant yan. Tangent to the line 3x plus 4y plus 14 equals 0. Ayan, so naka-general form na yung tangent line natin. So, ganun ulit yun. Hanapin natin yung distance from point to line. Ayan, so ganun ulit. So, distance ng point, ito yung point natin. So, ito yung si x sub 1, ito si y sub 1. Ito yung equation natin. So, 3x plus 4y plus 14 equals 0. So, si A is 3, B is 4 yan. B is 4. Tama. Tapos, formula. Yan yung formula. Substitute natin. Hindi ko na-drawing kasi na-drawing ko na sa unang part. Wait lang. Kahit ako yellow naman. Yellow na lang. So, R equals absolute value. So, A natin is 3 times x sub 1 natin is negative 4. Yan. Plus B. B natin is 4. Y sub 1 natin is negative 5. Plus C. C natin is 14. Yan. Over square root ng A square. So, A square natin is 3 square plus B square. So, si B natin is 4 square. Simplify natin yung, numerator. Absolute value ng 3 times negative 4 is negative 12. Positive 4 times negative 5 is negative 20 plus 14 over, simplify ko yung sa baba, square root of 3 square is 9, 4 square is 16. Simplify ko pa yung numerator. So, numerator, negative 12 minus 20. So, ano yan? Negative 32. Negative 32 plus 14. So, magiging negative 18 over square root of 9 plus 16 is 25. Dito ko lagay sa baba na lang. So, R equals square root ng 18. So, square root ng 18, mali pala. Sorry. Absolute value ng negative 18 is 18. Tapos over square root ng 25 is 5. Yan. Sorry na. Yan. So, 18 over 5. So, meron na tayong radius, meron na tayong center. Yan. So, pwede nilagay sa equation. So, x minus h square plus y minus k square equals r square. So, ito yung h, ito yung k sa center, di ba? So, x minus h. So, h natin is negative. So, magiging positive na to. 4 square plus y minus k. So, k natin negative. So, negative times negative, magiging positive. 5 square equals yung r natin, 18 over 5 square. So, simplify natin si radius. So, x plus 4 plus y plus 5 ay square. Mahalaga yung square kasi pag walang square, pag nagkulang, mali. Diba? Pag kulang talaga, lagi mali. So, 18 square. Yan. Or 18 times 18 is 324. Then, 5 square is 5 times 5, 25. Yan. So, ito na yung equation natin ng circle. Yan. So, kung may tanong, comment. Kung nagustuhan, syempre, ayos. Kung natindihan, mas maayos. Diba? Mag-aral na maigi. Mag-practice. Nga pala, technique. Para ma-practice kayo, huwag nyo lang basta panoorin yung math. After nyo panoorin,
copy nyo yung given, copy nyo yung center, copy nyo yung tangent line, copy nyo yung formula. Tapos tanggalin nyo muna yung solution. I-solve nyo ulit, tapos tinan nyo kung tama yung answer nyo. Gano'n kasi ginagawa ko nung bata ako eh. Kasi ang math pinapractice, hindi lang siya pinapanood. Kasi skill siya. Yan. So, makain na mabuti. Salamat.